Sinabi ng Department of Public Works and Highway, DPWH, na nakikipag-usap sila sa gobyerno ng Japan para sa ilang pangunahing proyekto sa infrastruktura sa Pilipinas, na sakop ng Official Development Assistance, ODA. Kapwa ang gobyerno ng Pilipinas at Hapon, ay hinihimok na tumupad sa mga pangako at hinihikayat na mag-isip ng higit pang mga makabagong hakbang, upang mapabuti ang kooperasyon at mapadali ang pagpapatupad ng proyekto, sabi ng DPWH sa isang pahayag. Sa isang kamakailang mataas na antas na pagpupulong sa pagitan ng mga partido, sinabi ng DPWH na kabilang sa mga feasibility study, na tinasa ay para sa Dalton Pass East Alignment Road. Ang Dalton Pass East Alignment Road, na may tinansyang gastos sa pagtatayo na 37 billion pesos, ay isang iminungkahing 4-lane na 23.5 kilometro na kalsada, na magpapababa ng mabigat na trapiko at malulutas ang problema ng mga manlalakbay, na nahaharap sa regular na pagsasara sa kasalukuyang Dalton Pass, dahil sa natural na kalamidad sa pamamagitan ng paghahatid ng alternatibong kalsada, na nag-uugnay sa mga lungsod at probinsya ng San Jose City, Nueva Ecija hanggang Aritao, Nueva Vizcaya, at vice versa. Central Mindanao Highway Project. Ang proyekto ay upang mapabuti ang kahusayan sa transportasyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng Cagayan de Oro Malaybalay na seksyon ng Central Mindanao High Standard Highway. Sa gayon ay nag-aambag upang mapahusay ang koneksyon sa pagitan ng parehong mga lungsod pati na rin ang pag-unlad ng ekonomiya ng nakapaligid na lugar. Ang Second San Juanico Bridge Construction Project. Ang panukalang tulay ay magkakaroon ng haba na 1.24 kilometro, na magsisimula sa Guintigian Village sa Babatngon, Leyte, at magtatapos sa San Pascual Village sa Santa Rita, Samar. Ang panukalang proyekto ay nagkakahalaga ng 9.17 bilyon piso. Ang EDSA Transport Road Network Rehabilitation Project. Kasama sa Road Network Rehabilitation Project ang rehabilitasyon ng EDSA Circumferential Road 4, C4, na may kabuuang haba na 22.935 kilometers, kabilang ang 17 interchanges, flyovers na tumatawid sa mga lungsod ng Pasay City, Makati City, Mandaluyong City, San Juan City, Quezon City, at Caloocan City. Ang Metro Manila Interchange Construction Project. Ang proyekto ay naglalayo na maibsan ang malubhang pagsisikip ng trapiko sa pamamagitan ng pagtatayo ng 3 grade-separated interchanges sa ilang mga pangunahing intersection ng kalsada sa Metro Manila, sa gayon ay mapahusay ang kapasidad at kahusayan ng transportasyon. Kabilang sa tatlong ito ang EDSA, North Avenue, West Avenue, Mindanao Avenue Interchange, Circumferential Road 5, C5, Green Meadows, Calle Industria, Eastwood Interchange, at EDSA, Roosevelt Avenue, Congressional Avenue Interchange. Ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang layunin ng proyekto ay palakasin ang katatagan ng transport network sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagpapalit ng dalawang pangunahing tulay, Lambingan Bridge at Guadalupe Bridge, sa mga arterial roadway na may pinahusay na mga detalye ng disenyo ng seismic bridge. At sa gayon ay nakakatulong sa mas ligtas at mas napapanatiling pag-unlad ng ekonomiya at panlipunan ng Metro Manila, at sa pagsasakatuparan ng mabilis na pagbangon sa kaso ng malalaking lindol sa pambansang kabisera na rehiyon. Ang lahat na nabanggit ay mga flagship infrastructure projects.